Nako, meron pong nagmungkahi po, mga kapida, na dapat buhayin muli ito hong Quadcom, para ho imbestigahan daw ito hong si Vice President Sara Duterte po, mga kapida, doon po sa mga aligasyon laban po sa kanya, Ito, matapos pong nag-anunsyo, ang Vice Presidente natatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kapida. Ano po ito? Panggigipit na naman. Ito po, mismo ang Makabayan Bloc ang nananawagan po ngayon, diyan po sa House of Representatives na dapat buhayin daw ito hong Quad Committee, mga kabida, diyan po sa House para imbestigahan po ito hong mga aligasyon laban ho sa Vice Presidente, ano pang mga aligasyon, yung confidential funds, inimbestigahan na po yan ng Committee on Public Accountability po, mga kabida. Yung sinasabi po ni Madriaga na tumanggap daw ng President sa Duterte, Yun ba yung gusto hong ipalabas po ng Makabayan Bloc na magiging ground doon ho sa pagbuhay muli nito hong Quadcom, mga kabida? Ito po, babasahin ko lang po, Ito hong article po ng Ang Balita ngayon. Quadcom versus VP Sara muling bubuhayin? Okay. Sa gitna ng mainit na issue kaugnay ng biglaang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, mariing nananawagan ang Makabayan Bloc sa liderato ng House of Representatives of the Philippines na agad na buhayin muli ang Quad Committee upang imbestigahan ang mga aligasyon laban sa ikalawang Pangulo. Ayon sa grupo, hindi na dapat patagalin pa ng Kongreso ang pagbubukas muli ng Quadcom, lalo na kasabay ng umiinit na diskusyon na nalalapit na 2028 elections ang paglutang ng umano'y seryosong pahayag ng dating bagman na si Ramil Madriaga. Iginiit ng Makabayan Bloc na mahalagang malinawan ng publiko sa mga isyu bago patuluyang pumasok sa matinding yugto ng kampanya. Kabilang sa mga nananawagan ng agarang aksyon, sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, at Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Itinatag ang Quad Committee noong 19th Congress upang imbestigahan ang mga isyu kaugnay ng POGO, illegal now drillings. Okay. Ayun, mga kabida. Bubuhayin muli daw yung Quadcom. Kahit ano na lang po yung iniisip po, ng Makabayan Bloc, mga kabida, wala talagang kwenta po itong grupong ito, Kasi po, sumasakay na naman po sa mga issue po ito, mga kabida, basta lang po, magiging relevant lang po itong Makabayan Bloc, mga kabida, anong purpose yung pagbuhay muli ng Quadcom? Dahil lang po doon ho sa walang kwentang pahayag po ni Madriaga, mga kabida. Kahit na yung mga opisyal at miyembro po ng security team, ni Vice President Sara Duterte, hindi nga siya kilala Paano ho naging credible yang si Madriaga po, mga kabida? Isang bilanggo. Tapos, magiging credible doon sa kanyang testimonya, mga kabida? Ang tanong kasi dyan, kahit na po igigiit po ng Makabayan Bloc yung pagbuhay muli ng Quadcom, papayag ba ang liderato po ng House of Representatives? Okay? Alam naman po nila, kiss of death po yun. Alright? Kiss of death yung muling bubuhayin ng Quadcom at tatargetin po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Mismo yung pagkala po ng signature po, mga kabida, at pag-collect yung 1/3 na mga miyembro po ng House of Representatives para dumiretso itong complaint o impeachment complaint against the Vice President sa plenary, mga kabida, hindi nga magawa ng mga kongresista. Ito pang Quadcom, mga kabida,
So malabo po yung gusto po ng Makabayan Block, mga kabida. Actually, pansariling interest lang po yung kanila kung gusto dyan eh, ano? Okay, gusto lang talaga nilang makarest back po makabida, no, kay Vice President Sara Duterte. At hindi po nila iniisip, okay, kung kanila kung aligasyon laban ho sa Vice Presidente na hango po doon ho sa testimony ni Madriaga na hindi naman po kilala ng mga security team po dyan po sa Office of the Vice President, ano? Okay, baka mapahiya lang po ito kung Makabayan Block po, ano, mga kabida. At pangalawa po, imposible po na pagbibigyan ito, ano, ng liderato po ng House of Representatives. Kasi ngayon pa lang, mga kabida, alam po ng mga kongresista kung gaano po kadelikado po kung banggain po nila ito kung si Vice President Sara Duterte sa yugtong ito, ano, kung saan po nag-anunsyo na po, mga kabida, natatakbo po ito bilang Pangulo po ng Pilipinas. At look, anong nangyari dun ho sa kanyang announcement after? Diba? Positive yung pagtanggap po, ano, ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa business sector. Tumaas po yung stocks exchange natin, ano, mga kabida. Alright? Marami hong mga organisasyon po na pakita po ng kanilang suporta po, ano, sa Vice Presidente, mga kabida. Ang dami hong nag-pledge ng kanilang support, mga organisasyon o grupo po, ano, mga kabida. So, yun pa lang, malinaw po, mga kabida, no, na talagang receptive po ang mamamayang Pilipino doon ho sa ginawa po ni Vice President Sara Duterte kung saan po ay nagdeklara na po, ano, na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. And do you think hindi po matatakot yung mga politiko dyan? And do you think hindi po matatakot ang mga miyembro po ng House of Representatives dyan, ano, mga kabida? Lalong-lalo na po yung may balak pa po, ano, na mananatili ho sa kanilang pwesto, mga kabida. Diba? Yun yung dapat isipin po ng nagsusulong dito ho sa pagbuhay muli, ano, mga kabida, ng Quadcom. Kasi alam naman po ng sambayan Pilipino kung bakit itinatag yung Quadcom noon. Okay? Para lang po targetin ito hong si Vice President Sara Duterte po, ano, mga kabida. Ano bang nangyari doon ho sa kanila hong investigasyon? May nagawa ba silang batas, mga kabida? Offshot doon ho sa kanilang ginawang investigasyon sa Pogo, sa, meron ba silang nagawang batas ngayon na active na po, ano, mga kabida? Diba? Parang wala akong narinig na meron na pong batas patungkol sa Pogo, sa extrajudicial na naging grounds at subject po ng investigasyon ng Quad Committee noong 19th Congress, mga kabida, no? Okay? Tsaka wala na pong maniniwala kung bubuhayin muli ito hong Quadcom. Kasi alam po nila, mga kabida, ng pakay po dito is politically motivated po, ano, mga kabida. Okay? Lalong-lalo na po ngayon na nagpahayag na po si Vice President Sara Duterte na tatakbo, di ba? Ano mang gagawin po laban ho sa Vice Presidente, mga kabida, makukonsidera po yan, ano, na politically motivated. Okay? Okay lang sana yon kung hindi pa po nag-announce po ang Vice President, ano? Pero nag-announce na po eh. Okay? She is the first high-ranking official, ano, na nag-anunsyo na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. So, anything na ibabato sa kanya, mga kabida, ngayon, makukonsider na po, ano, na politically motivated po. Okay? Iba yung kanyang estado po noong hindi pa po siya nag-anunsyo, ano? Beleaguered Vice President po yon dahil sa dami hong mga akusasyon laban sa kanya, ano? Ibinabato sa kanya, mga kabida, ano? Pero ngayon, iba na. After siya po ay nag-anunsyo na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, ang tawag po sa kanya ngayon is front runner, mga kabida. Alright? Presidential front runner. Hindi na po beleaguered Vice President. Alright? So para po sa Makabayan Block, managinip kayo ng gising kung bubuhayin po itong Quadcom dyan po sa House of Representatives, mga kabida, ano po.
Alright, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano, sa mungkahi po ng Makabayan Block? Nabubuhayin po ang Quadcom, ano, mga kabida, para po imbestigahan itong mga aligasyon laban ho kay Vice President Sara Duterte. Please comment down.